It's not that. Masyado nang binababoy ang ating election process sa Pilipinas. Kahit nga yung EU, mamaya papakita rin po natin, ay meron din pong komento na medyo may problema talaga. So, para magkaroon ng kapanatagan ng Pilipino, nasa batas naman natin sa RA 7166 Section 25 yung manual counting na sinasabi ni George Garcia na kailangan pa daw ng batas. Ang ganda nga ng argumento ni Atty. Torion eh. Ito, panoorin nyo ha. Binanggit po ninyo na Republic Act 9369, no, yung Election Automation Law, marami... Ay, sorry. Wrong ano ko. 93, ano yun? O yung basta yung binanggit niya. Nagkamali lang ako ng banggit. Okay, sorry naman. Erratum on the spot. Po ang naliwanagan doon po sa yung statement na meron palang ganito, no, na mekanismo sa batas na nagmamando po ng manual counting of votes in the precinct level. Sir, maaari niyo po bang may paliwanag in layman's term ano po itong mga salik ng RA 9369, particularly ito pong Section 39 ng batas o Section 31? Ganito po yan. Ang unang batas po on automation, alam yan ni Attorney Glenn Chong, was Republic Act 8436. No? This was passed in 1997. And Republic Act 8436 called for the full automation of our election systems. Yun po yun ang una po nating batas. Pero nakita po kasi ng ating mga mambabatas na yung full automation system is prone to hacking, malwares, and therefore there was a need to amend the law na amyandahan po ito. At dito po sa batas na prevailing law natin ngayon, Republic Act 9369, nakasaad po dyan yung Section 31 which calls for manual counting of votes in the precinct level lang. Pagkatapos niyan, yung transmission electronic na, yung consolidation of votes, electronic na po lahat. Ang dahilan po dyan ay if you look at the rationale of the law is to really see to it yung boto po in the precinct level ay mabilang talaga ng mga election board members at saka yun din po yung purpose ng mga watchers under Republic Act 7166 ay matugunan pa rin na makita talaga nila yung mga balota at ma-confirm nila at saka merong mga tally boards, no, para magiging fully transparent, credible, and accurate yung election system natin. Kaya nga ang title nga ng batas, an Act Amending Republic Act 8436, no? Authorizing the COMELEC to use an automated election system in the May 11, 1998 national or local elections and in subsequent national local electoral exercises to encourage transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kailangan magiging accurate and credible yung elections. And that is why in that law, in Section 31, kung basahin mo yun, no? Yan, no? Klaro yan na meron talagang manual counting in the precinct level. Hindi ko lang maintindihan bakit sa latest interview na naman ni Chairman Garcia, kailangan daw i-amyandahan yung batas. Nandyan na po yan. No? Nandyan na po yan. Ewan ko bakit hindi po yan pinapansin at iniimplementa ng ating chairman ng Commission on Elections. Gusto niya talaga yung full automation. Doon naman sa online voting nga, wala ngang batas yun. Inimplementa naman yan ng isang private Filipino company na wala pang experience doon sa online voting. Ayan. Isa pa yan, mga kababayan, ng pinakamatinding reklamo ng mga OFW natin. Mantakin mo, ilang percent? Ang report nga sa akin sa Japan wait, chotomate ko dasay. Chotomate. Mate. Hindi, kasi siyempre dyan tayo, di ba, yan ang ating bahay. Tirahan dyan, no? Sabi talaga sa akin, ang report sa akin dyan, ang bumoto ay 10%. Ayan ay isang bansa pa lang ng OFW. Paano pa yung Middle East? Di ba? Dahil dyan sa lintik na online, na bigla ang desisyon ni chairman. Sabi ko nga, simple lang naman yan kasi. Bakit kasi kay Duterte?
Bakit kasi kay Duterte? Kung hindi sana kay Duterte, hindi kayo pahihirapang bumoto. Dahil Duterte kayo, mahirap naman dayain pag naandyan. Hindi ko sinasabing dinaya ni chairman, ha. Kaya lang, mahirap magkadaya. Hindi totoo, mahirap magkadayaan sa ibang bansa eh. Di ba? So, para wag na lang kayo bumoto. At least hindi kayo madagdag. Di ba? Mantakin mo. Ano lang yan, ha? Mantakin mo, isipin mo na lang yan. Sa dami-dami ng OFW, ilang percentage lang ang nakaboto. Dahil sa bigla-biglang online tunenes nitong COMELEC. Nang sabi nga ni Atty. Torion, wala namang batas. Eto, na sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia na may walang batas para sa manual counting, abay pambihira. May batas po. Yun yung walang batas, ginawan mo ng paraan eh. Eto pang may batas, hindi mo gagawa ng paraan. Ano tawag sa'yo? Kabutas. Hindi. Anong gagawin mo? Di ba? Yun lang, simpleng-simple. Tapos ang dadahilan niya, wala tayong batas sa manual counting. Meron po, sir. Nakipag-partner lang ng American company, wala naman tayong alam kung ano yung extent ng kanilang anong tawag dito, participation ng American company, inimplementa. Wala man lang bidding o anong ginawa ba doon or kung meron man ang nanalo ay wala pang experience which is contrary again to the requirements and the Republic Act 9369 kung mamarapati natin kung yun ang i-apply natin. Yan po ang mga problema talaga natin dito. May batas na manual counting, ayaw i-implementa. Walang batas. Gumagawa sila ng kanilang sariling batas para ma-implement yung gusto nila na wala namang legal basis. Ay basihanan yung call po ni Pastor Apollo Sikibuloy na in certain areas mag-manual counting tayo, pili tayo ng lugar, pero tayo ang pipili. Huwag yung COMELEC lang ang pipili at isang presinto lang. Delicate yun. Yun po ang panawagan po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Opo. Baka may comments si Attorney Glenn. Attorney? Actually, yung sinabi ni Attorney Bobet is true. Ang sabi ni George, kailangan amindahan ang batas to allow for manual counting. No, it does not have to be. Because kung makikita ninyo mga kababayan, ma-observe ninyo, hindi actual full automation ang sinasabi ng batas. It only permits the COMELEC to use automation. Pwedeng gumamit ng manual, pwedeng gumamit ng hybrid. Kung babasahin nyo ang batas, it says, an act allowing the COMELEC to use an automated election system. In fact, sa barangay election, manual ang eleksyon natin. Manual ang counting ng boto natin. Kung natatandaan nyo yan. Pagdating sa national and local, dahil gustong mandaya, automated ang gagamitin para madali ang daya. Sa barangay election, walang magbabayad eh. So alam, ano-mano kayo dyan para walang magbabayad para sa dayaan eh. What I mean is, pwede ang manual election, pwede ang automated election, pwede ang hybrid election, and you do not need to amend the law. You only have to apply it by a COMELEC resolution na itagpi mo yung provision ng BP 881, Batas Pambansa bilang 881, that's the Omnibus Election Code, and Republic Act 9369. So, tama si Atty. Torion, mali si George Garcia. That's my comment. Opo, so, meaning isa pa Sir Glenn. Alam mo sa Basilan anong nangyari? Oo. Sa Basilan nag-manual counting sila doon. Nanalo si Mujib Hataman. Oo. Nanalo si Mujib Hataman, natalo si Jim Hataman doon. Oo. Mga kaibigan natin yan. Alam nyo naman yung relasyon ng dalawa. Hindi na natin i-explain dyan. Bakit yung Commission on Elections sa Basilan nag-manual counting? Oo. Dahil ba matatapang yung mga kandidato doon? So tayo, hindi tayo matatapang, kaya hindi tayo mag-manual counting. So kailangan siguro magtapang-tapangan din tayo para para mapansin tayo ng Commission on Election. Attorney, sir.
Sinimulan ko na, sinugod ko na nga yung COMELEC noong May 7 eh. Gusto ko sana kasama kita para dalawa na tayo o mas marami. So much the better. Aba, Kaya nga, pwede natin gawin yan. Hindi. Nasa batas naman po natin yan eh. Gawa tayo ng isang matinding rally dyan sa harapan ng COMELEC. Dapat tuloy-tuloy ho ito. Sa harap po ng COMELEC, mag-rally ho tayo dyan. Ito po ay karapatan naman po natin na magsalita at ibigay ang ating panig. Hindi ho tayo manggugulo, hindi ho tayo maninira ng gamit, hindi tayo lulusob. Pero tayo po ay magpakita lamang po ng puwersa. Magsalita po dyan at siya lang naman po inihingi natin eh. Mamili lamang po tayo ng ilang presinto na manual counting, di ba? I-manual counting lang po. Ilan ba naman yung mahihirapan ba naman yun? Sabi mo na 6, 10 presinto lang. I don't know kung ano yung plano nila na ilan para makikita natin at ikumpara doon sa resulta. Yeah? Tapos kung walang discrepancy, o edi masaya. Ayun ni simpleng-simple lang eh. Di ba? Kung wala hong problema, tama, pareho pa rin ang bilang, ganun pa rin. Di ho ba dapat matuwa ang COMELEC na kita nyo na? Paya kayo, di ba? O, ba't di ganun? Simpleng-simple. O bakit kailangan nating pahirapan pa? O, di ba? Simple lang o. O edi kung iba naman yung bilang, aba, ibig sabihin nun, abay may malaki tayong problema. O, booking. Ayun ang doon. Papayagan kaya ng COMELEC na babooking sila? Ay, di. Payagan kaya yung manual voting, manual counting. Nako po. yung recommendation ni Pastor Apollo Sikibuloy, kasi sabi nila, kailangan ng batas bago tayo mag-manual record. Hindi may motu proprio powers yung Commission on Election eh. Since there is now a doubt insofar as accuracy of the election result is concerned, since there is now doubt insofar as the integrity of the result is concerned, so it is the bounden duty of the Commission on Elections, being the sole and exclusive body authorized by the 1987 Constitution to supervise and implement our elections here in the country, to erase that doubt. And how can we erase that doubt? Hindi isang paraan na naisip ni Pastor Apollo Sikibuloy, mag-ano tayo? Mag-manual counting tayo, manual recount tayo in certain areas lang. Ang proposal nga, 10 area lang sa 5 cities at saka 5 probinsya para mawala yung mga doubts ng tao. Hindi na kailangan ng batas yan on its own. Pwede yung gawain ng Commission on Election. Ayan, yan po ang ating panawagan mga kababayan, manual counting. Sa 10 lang naman. Yung mga pilosopo dyan na, hindi kayo magbilang, gago kayo. Yun ang masasabi namin sa inyo. Ha? Hindi, kasi napaka-pilosopo ninyo eh. I mean, seryosong bagay ito. Ito'y paglapastangan sa ating demokrasya kung meron ng daraya. At alam mo, napaka-importante nito kasi ito yung mga mamumuno sa ating bayan. At kung meron ng daya, ito yung hahawak ng pera natin. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo magbilang. Ay, mga hindot kayo. Ibig sabihin lang talaga, you are not concerned for the truth, justice, but you are only concerned na bumalik kayo sa kapangyarihan. Yan ang totoo. Yun nga ang kontradaya. Yung kontradaya na ginawa nila. Maganda yun, yung kontradaya. And yung profesor na may salamat. Gumaganon, salamat. Gumaganyan-ganyan. Siya ba yun? Si kontradaya yun eh. Salamat. Gumaganon. Naku po. Delegate siya, natornitor yun. Yan yung mga maingay pero pagka nananahimik na. Alam na natin yung galawang ganyan. Yung maingay, yung tapos biglang tumahimik. Alam nyo na yan. Alam na natin yung mga ganyang galawan. On its own, motu proprio, the COMELEC gave the Contradaya Committee power to investigate and file case. Iba pala yung Contradaya Committee. Iba pala yung doon sa Contradaya na Barbie. Anyway, ayan na nga po yung sinasabing panawagan natin. Sana po lahat po tayo manawagan ng manual counting. Kahit lamang po 10 lang. 10 barangay lang. 10 precinct lang.
mag-manual counting tayo para magkaalaman, tama ba talaga yung nabilang o hindi? Yun lang naman po eh. Kasi nakakapagtaka talaga yung resulta ng eleksyon. Kahit nga si Bam Aquino, tinanong siya, ano masasabi mo sa pagkatap mo? Nagulat. Kasi Kiko, halos umiyak na yung asawa niya, ba't ayaw niyo siya, asawa ko? Ganun na. Ibig sabihin, alam nilang matatalo sila. Bakit biglang ganun? Nakakapagtaka talaga. Ito ang kaduda-dudang eleksyon na nangyari sa bansang Pilipinas. Ito po yun. Yung pinaka-kaduda-duda. Solid ang Mindanao at Visayas sa Duterte eh. Again, we are not saying this para manalo yung Duterte lang. Hindi. Ako, hindi yon. Hindi yon ang aking dito. Tapos na ang eleksyon, malabo nang mangyari yung ganun sinasabing manalo. Nakapag-move on na kami. O yan yung wag niyong isasabihin na hindi kayo nakapag-move. Nakapag-move on na kami. Wala kaming problema dyan. Ang ating problema ay yung demokrasya na nilalapastangan. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Kung ang choice talaga ng taong bayan ay yung mga nanalo ngayon, wala tayong problema dyan. Kasi demokrasya yan eh. Let the people put their own leaders. Pero yung duda, at sunod-sunod, bigyan natin balikan natin. Number 1, yung ibang pangalan na lumalabas pag binoboto. Nakita natin yan, even do sa single vote na binoto si Pastor Kibuloy, ang lumabas, Erwin Tulfo. Diba? Yung mga ganyan, hindi lang yan isolated case. Even Raul Lambino, nakita ko yun, yung post niya, iba rin na lumabas. Marami sa inyo naka-experience na iba ang lumalabas para sa binoto ninyo. Una yon. Pangalawa, etong graph na ipinakita natin. Ito, ayan, yan. Etong graph na ito, mantakin mo. Talagang sabay-sabay. United as one sila. Dinaig pa nila ang iglesia. Hindi, totoo lang Napaka-imposible po niyan mga kababayan. Pangatlo, ano pa? Itong mga kwento di umano na alleged na dayaan at ayaw magpa-manual vote ng COMELEC. Doon pa lang sa tatlo na yon, magdududa ka na. 'Di ba? Doon sa tatlo na ayaw pa-manual vote at kung ano-anong palusot ang sinasabi, magdududa ka na. Kasi kung ikaw ay hinamon, sige, go. Gawin natin yan. Para talagang ma-prove namin sa inyo na there is no discrepancy. Again, we are not saying, COMELEC chairman, na ikaw ang salarin. Ikaw ang nandaya. Hindi yun ang aming sinasabi dito. Ang sinasabi namin dito, simpleng-simple lang. Bakit ayaw mo na ipa-manual counting? Diba? Again, hindi yun natin mababawi na yung resulta ng eleksyon. But still, yung bang maging panatag tayo na wala talagang nangyaring hocus-pocus. Kasi hindi naman natin alam since ito'y automated. Diba? Pwede itong ma-hack. Sabi nga po nung isang abogado na ayaw ninyong paupuin, porket nagsalita na, although, again, hindi ko nga gusto yung abogado na yun. Parang merong something eh. Bantakin mo pa, basain kayo ng coke. Hindi ko gusto yun. Pero may punto yung kanyang sinasabi. Doon tayo sa issue. May punto yung kanyang sinasabi na pwede itong ma-hack once in-online mo na. 'Di ba? Ano yun sa cybersecurity yung tao na yun. So ano ibig ko lamang pong sabihin? 'Di ba? Doon pa lang medyo ano ka na tapos ayaw nyo, nung nanalo ayaw nyo paupuin. COMELEC chairman, napaka-obvious naman ho ata ng etong nangyari na ito. Bakit? Bakit po, sir? Bakit ganun? At least bigyan nyo kami ng assurance na walang nangyaring dayaan. At sana, hindi porket kayong mga pinklawan ay pumasok itong kandidato ninyo si Bam at saka si Kiko, mananahimik na kayo. If you are really for democracy, sabi nga nung di ba? Sino ba nagsabi nun? Yung, if you are really for human rights, nung panahon ni Pangulong Duterte, dapat pumalag kayo kasi there was, yung due process o yung karapatang pantao ni Pangulong Duterte. Whether kung sino yung nandyan, dapat yung inyong prinsipyo na you are against violating human rights.
Dapat nagsasalita kayo. Kaya alam mo, ito mga dilaw, ito yung mga pinklawan. Mga peke din po yan. Mga peking principle na mga na group na sinasabi nila. Hindi ho. Kami, ako. Ito masasabi ko. Yung mga Duterte supporter, yung mga lehitimong Duterte supporter, pumapalag pag merong nakikitang hindi maganda. Halimbawa, do sa pangyayari sa PDP, ang daming comment doon kasi yun yung gabi na talagang nag-comment ako ng ilang beses sa Facebook, sa disappointed ako. Ang dami nag-comment Duterte supporter doon. Galit sa ginawa ng PDP. Yun po ang galit ng mga Pilipino na hindi ho nababayaran. At talagang may prinsipyo. Diba? Hindi panatiko. Ang tunay na panatiko ito mga pinklawan, ito mga dilawan at ito mga komunista na ito. Yan ang mga tunay na panatiko. At kahit ito mga tanso, puro mga panatiko yan. Bakit? Pag ang tinamaan na ng injustice ay ang mga Duterte, hindi na sila nagsasalita. Wala silang pakialam. Basta, di namin kakampihan. Kami hindi. Whether kakampi o hindi kakampi, pag mali, mali. Ang demokrasya dapat, bakit ako magrereklamo? Tuwan-tuwa nga ako, nandiyan na si Marcoleta. O, di ba, mapakatigas niyan. O, sigurado ako, bubulabugin niya ng Senado. Di ba? Nandiyan na si Bato, nandiyan pa rin si Bato, tsaka si Senator Bongo. Yan po yung mga matagal na nating sinusuportahan. Pero hindi yun ang punto dyan. Ang punto dyan, pag may mali, bay dapat banatan. Bay dapat, kasi prinsipyo ito. Yan, pinost ko nga dyan sa PDP. Pasensya na PDP ha. Yung ginagawa ninyo, sablay na ho yan. Prinsipyo ito. Hindi ho kami papayag na babuyin ninyo ang partido ng ating dating Pangulong Duterte. Binaboy ninyo itong nakaraan eh. Hindi kayo nagtanong sa mga kasamahan ninyo kung pabor ba sila sa pagpasok. They are fighting for Duterte from the very beginning to the end. 'Di ba? Tapos kayo biglang isa magdidesisyon o dalawa magdidesisyon at sasabihin, hindi, okay na sa amin si Amy. Magkano? Magkano? Ako, may balita ako eh. Ayoko na lang banggitin pero may balita ako. 'Di ba? Ayoko na lang sabihin yung 500 milyon. Pero may balita ako na matinding bayaran ang naganap. Totoo ba ho ito? Ako'y nagtatanong lang sa inyo. Kung sino man ang nagdesisyon dyan. Ako'y nagtatanong lang. Sir, ma'am, totoo ba ito? Sino-sino kayong naghati dyan? Ako'y nagtatanong lang. Correct nyo ito ng pag hindi nyo ikinorek to, apektado ang 2028 dito. No wonder ayaw sa inyo ni Inday. Kaya kaduluduluhan, mag-isa si Inday, hindi siya Ayoko na lang magsalita. Ayoko na lang magsalita mga kababayan. Diba? Sana po ay sana naman ay ayusin nyo ito. Ha? Kasi magagalit to sino? Yung pinakamatinding prinsipyo at mangako. Oh, kilala nyo yan? Ay, wala pala kayo. Hindi nyo kilala yon? Yung pinakamay matinding prinsipyo? Yung pinakamatinding mangako? Ito. Tindi ng prinsipyo nito sa buhay. Pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po bakal gamitin sa kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinaubaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan. Yun, Martes. Ano yun? 13. Yung 12, halalan. 13, Martes. Sisimulan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo. Ayan, pangako nila yan sa Cebu. Mr. President, anong fetsa na? Ha? Friday na. Asa na yung 20 pesos? Oy, mga taga Cebu, mag-react nga kayo. Mga taga Cebu, nandyan na po ba yung 20 pesos nyong bigas? O nga. Asa na po yung 20 pesos na bigas, Mr. Marcos? Pangako na naman ito? Nanapa ako? Oy, Claire, sumagot ka. Sana tanungin ito hindi, sana tanungin ito nung taga Net 25.
Kasi ang alam ko, hindi na pinapapasok kay Siminay dyan eh. Sa Malacanang eh. So yung taga Net 25, baka pwede mong itanong to. Sabi ng Pangulo, yung 20 pesos na bigas, ano daw, ibibigay Tuesday pagkatapos ng eleksyon. Naibigay na po ba? Kasagutin ka ni Claire. Sino nagtatanong? Ikaw ba yung nagtatanong? O tayo ang nagtatanong? O baka naman may ibang tanong? Hindi kaya ganon? Ang birang buhay ere. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo. God bless everyone. See you. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta